newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. Siyahan, nagbuhat dialogo kaupod si Samar Governor Shari Antan ug ang mga residente sa Calbayog para pagdiskusyonan ang plano sa Gemini Wind Energy Corporation nga pagtindog wind turbines sa Calbayog Panas Hiban Protected Landscape CPHPL. Sentro sa diskusyon ang 13 nga turbina nga nakaplano igtindog sa sulod sa watershed ug ginlaygay ang mga masunod. Pag-andam sa tulo nga relocation options para maibalihin ang nasabi nga turbina sa angayan nga lugar. Ang kakulangan sa detalye sa ECC, partikular sa road construction ug iba pa nga infrastruktura nga posible makarubat sa kalibungan. Ang ginaalgar nga rezoning san parte sa CPHPL nga waray tama nga proseso pati ang paggawas exploration report result sa lugar. Magbuhat parallel study para sa nga tanan nga 37 nga turbina para makabugos komprehensibo nga mitigation ug management plan. Gintagan luwat doon ang pag-secure permits para sa tree cutting ug replanting ug sa panginhanglan sa pag-establisa tree growing imbes sa simple la nga pagtanom. Klarifikasyon sa shares ng Calbayog sa power generation, sugad man igbutang ang opisina sa proponent sa syudad ug paghatag prioridad sa local hiring. Padayon paghihapon ang pag-eksamina ug konsultasyon samtang nagbibiling balanse sa butnga sa renewable energy development ug pagproteher sa watershed. Sa aton ikaduha nga balita, trilyon peso March Rally, mahimyang nga gindumara sa Metro Manila. Pamatian tan detalye matikang kan Lex Makasling. Radyo Pilipinas Report. Naging mahimyang ang trilyon peso March na natabo sa Metro Manila Nobyembre 30, 2025. Ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga ginrespeto ang konstitusyonal nga katungod sa pagtigamnan. Iyagin si ring nga bisan kung hini ang progreso kontra korupsyon, labi na sa mga proyekto sa flood control, guti-guti na nga nakikita ang resulta. Ginpasidunggan ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kapulisan tungod sa ira profesionalismo ngan pagpugong sa bugos na aktibidad. Ang pagtigamnan sa People Power Monument sa Quezon City nakabutang sa estimate nga 5,000 katao nga mao ni kaduhang edisyon sa anti-corruption demonstrations. Para sa Bagong Pilipinas, Lex Makasling, Work Immersion Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. PhilHealth ginpakusog ang benepisyo kontra HIV or AIDS. Pamatian tan detalye matikang kansam Ilagan. Radyo Pilipinas Report. Sa paningkamot nga mas mapakusog ang suporta para sa mga pasyente, mas ginduso sa PhilHealth ang hilawig nga benepisyo kontra HIV o AIDS itong siniginhitaas ang annual coverage sa outpatient HIV o AIDS treatment package tikang 30,000 ngadto sa 58,500 pesos. Ini nga benepisyo naglalakip sa libre ngan antiretroviral therapy ngan mga laboratorio nga serbisyo para sa tanan nga may kumpirmado nga HIV test. Samtang ginsiguro liwat sa PhilHealth nga protektado ang privacy sa personal nga impormasyon sa mga pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Ilagan, Work Immersion Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Kaso kontra korupsyon, padayon nga ginpapasakan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
Pamatian tan detalye matikang kan Ken Oliva. Radyo Pilipinas Report. Nagpasabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. san klaro nga panuyo nga padayon nga igpapasaka ang mga kaso kontra korupsyon sa mga proyekto sa flood control ngan ginsisiguro nga dili siya matitinag sa iya kampanya. Sumala kan Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, ginaandam ang gobyerno sa airtight nga mga kaso nga may marigon nga ebidensya base makapasar sa korte. Ginklaro niya nga nakikita sa administrasyon ang kasinangan ka-impatient sa publiko. Pero ginpabugat nga diri magpapabaya si Marcos sugad san nahitabo sa Priority Development Assistance Fund scandal nga damo ang gindeklarar nga inosente tungod sa maluya nga kaso. May ada na warrant of arrest kontra kan Kongresista Zaldico samtang damo pa nga suspect ang nadakop. Padayon ang paralel nga investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure ng Department of Public Works and Highways ngan ginlalauman nga damo pa nga kaso ang igpapasaka antes magpasko. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa katapusan nga balita, impounding sa e-vehicles para na bulan Disyembre ginsuspende sa LTO. Pamatian tan detalye matikang kan Jomer Garnica. Radyo Pilipinas Report. Ginanunsyo sa Land Transportation Office na suspendino anan pag-impound sa mga e-bikes, e-trikes sa National Highway. Sumalakan LTO Chief Marcos Lacanilaw, ang strict implementation sa impounding vehicles inigpapadayon sa January 2, 2026. Kasunod sini, nagbuhat ang LTO sa information drive para igpaibaro sa mga motorista na igbabawal ng mga e-vehicles sa National Highway. Para sa Bagong Pilipinas, Jomer Garnica, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita, sena nga pangurason, padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.